Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, magpapatuloy natin yung ating natapos nasimulan na topic patungkol ito sa paraiso. Sa paraiso ay mayroon mga ay matutupad ang anumang hihilingin mo. Ayon sa banal na Quran, katotohanan ng mga manirahan sa paraiso sa araw na yaon ay mamamangha sa kasiyahan na kanilang pinagkakaabalahan. Ibig sabihin, abala sila sa mga tawag nito, yung mga gawain mga kasiyahan. Sila at ang kanilang mga asawa, kasama ang mga asawa doon, sa nasa ilalim, nakaaya-aya na nakasandal sa malalambot at magagarang higaan. At sa kanila ang lahat ng uri ng mga prutas at lahat ng kanilang kahilingan o hihilingin. So doon, ayon dito sa bersikulo ng banal na Quran dito, sila ay abala sa mga kasiyahan. Eh kung dito nga sa mundo na ito, kapag tayo halimbawa ay nasa kaligayahan, kumbaga sa ay natutuwa na tayo. Samantala doon ay sila ay abala sa magagarang at malalambot na mga higaan. Mga espesyal yan kay Allah subhanahu wa ta'ala na pinangako or kanyang tawag nito, kanya itong inihanda para sa mga tao na mga mananampalataya at may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So sila ay walang kapaguran. Hindi ka na makakaramdam ng pagod sa kabila pag nasa paraiso ka na. Ayon dito sa banal na Quran, chapter 15, 47, verse 48, at aming tatanggalin ang anumang hinanakit, Mashallah, o masasamang hangarin sa kanilang puso at magkakapatid sa luklukan sa paraiso na magkakaharap sa isa't isa at walang anumang pagkapagod ang kanilang mararamdaman doon. At gayon din, hindi sila paaalisin. Ibig sabihin, permanente ka na doon, forever, at kumbaga sa ang mundo, pag dito lang pala sa mundo tayo mapapagod. Pagdating doon sa kabila, wala na tayong kapaguran. Kaya, ang ibibigay sa'yo ng asawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na gantimpala sa iyo, hindi ka na mapapagod. Puro ligaya na lang. Kaligayahan ang iyong gagawin doon. Pasaya. Kasi dahil sa mundo na ito, naghirap ka na. Naghirap para pagbangon ng madaling araw, para magsagawa ng sala, para magpasting, pagpipigil na yung sarili sa mga makamundong bagay. Pinigil mo alang-alang sa ipinangako sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa banal na Quran. Di ka ba matutuwa doon? Pinangakuhan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At doon sa paraiso ay wala na yung lungkot. Hindi uso ang lungkot doon. Kasi kung pupuntahan mo paraiso, dahil ang paraiso, pag tinawag na paraiso, sa pangalan pa na paraiso, talaga naman nakakamangha ang ganda. Paraiso pa lang ang pangalan. So doon, wala nang lungkot. Dito nalulungkot tayo Minsan, pag mahalin mo, mag-isa ka, o ano man, malayo ka sa pamilya mo, doon wala ka ng lungkot. Ayon sa banal na Quran. Ayan, Sa paraiso ay walang kalungkutan. Puro kaligayahan ang puso mo, malinis ang puso mo, wala ka ng galit, wala ka ng inggit. Pagmamahal at kaligayahan ang namumutawi sa mga puso ng tao doon. Para sa kanila ay ang paraiso na adin, dito sila ay magsisipasok at sila ay papalamutian ng mga porsilas na ginto at perlas at ang kanilang kasuotan ay sutla at sila ay magsasabi ng ang papuri ay kay Allah na siyang nag-alis sa amin ng lahat ng kalungkutan.
katotohanan ang aming Panginoon ang mapagpatawad at nagbibigay pahalaga na siyang naglunsad sa amin sa tahanang hindi magmamaliw. Dito ay walang anumang kapaguran at pag-aabala o at pag-aalala ang sa kanila o sasaling sa amin. So dito, mababasa natin sa chapter 35 hanggang versikulo 33 hanggang 35. So ang nagsasaysay dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na dito, sa lugar na yan, kapag nakapasok ang tao, wala na ang kapaguran. Hindi na siya kanakanamaro makakaramdam ng lungkot. Kundi ang matitira na lamang sa iyo ay tunay na ligaya at kumbaga sa lahat ng naisin mo, ando doon na. Bakit ka pa malulungkot? Ano pang hahanapin mo doon? Asawa? Meron ka namang asawa doon. Kayamanan? Meron ka namang kayamanan doon. Lahat ng kailangan mo, nandoon na. Anong gusto mo? Ano pang hahanapin mo? Ba't ka pa malulungkot? Kailang naman ang tao nalulungkot dito sa mundo dahil kulang tayo ng ating pangangailangan. Di ba kapatid? Kulang tayo. Ano kailangan natin? Lahat ng ating pangangailangan. Kailangan natin ng damit, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng inumin, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng lahat ng bagay. Ay doon, wala ka ng pangangailangan. Nasa iyo na lahat. Ano pang hahanapin mo? Ba't ka pa malulungkot? At tinanggal na sa'yo dito yung inggit. Kailan naman tayo nagkakaroon ng lungkot dito dahil minsan sa puso natin na yan. Marumi. Andiyan yung inggit, galit, silos. So tinanggal na sa atin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nilinis na tayo. Papapasukin ka ng paraiso, malinis ka na. Wala na silos. Wala na sa'yo yan. Kundi ang ligaya. Yung ibibigay sa'yo ang kaligayahan na walang hanggan. So ito yung ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na nagtitiis dito sa mundo na ito ng mga paghihirap, kalungkutan, mga pighati. Minsan pang-aapi. Doon, sino mga api sa iyo? Kompleto, perfect na ang iyong buhay sa kabilang buhay. At ito ay paghihirapan natin sa mundo na ito. Kapatid, hindi po pwede ililibre ka doon. Hindi po pwede dito pasabong-sabong ka lang, painom-inom. Di ba? Pag good time ka lang, pagkatapos pagdating sa kabilang buhay, paraiso ka, ano ka? Siniswerte. Paghirapan mo dahil paraiso yun. Buhay na walang hanggan yun. Yan ang iniisip kasi ng iba eh. Pasabong-sabong, inom-inom, tapos mangangarap ka ng paraiso. Hindi pwede yun. Kaya kailangan mo paghirapan ng paraiso dahil doon buhay na walang hanggan. Okay. Masyaallah. Kaya doon laging kapayapaan ang iyong maririnig sa paraiso. Assalamualaikum. Sumainyo ang kapayapaan. Yan ang laging maririnig. Paraisong adin na pinangako ng pinakamahabagi ng Allah sa kanyang mga alipin na lingid sa ating kaalaman. Katotohanan ang kanyang pangako ay magaganap. Sila ay hindi makakarinig dito ng anumang walang saysay na pag-uusap. Puro mahalagang usapan doon. Puro kaligayahan na pag-uusapan. Wala doon yung chismis dito, chismis doon, yung marites. Kundi, salam, peace, kapayapaan, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa banal na Quran, chapter 19, 61 to 62. At bilang karagdagan, doon ay wala silang maririnig na masasamang salita at paggawa ng kasalanan, maliban lamang sa pagsasabi ng salam, salam, kapayapaan, kapayapaan. Banal na Quran, 56, 25 hanggang 26. So ito ang mga pagpapatunay, mga katibayan na ang paraiso ay walang kasing sarap mamuhay doon. At doon, wala ang iyong galit. Wala dito ang puot sa puso mo. Nililis ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala
Ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang pagtatangi at pagkakaiba, walang galit at puot mula sa kanila. Ang kanilang mga puso ay magiging isa at luluwalhatiin nila si Allah subhanahu wa ta'ala sa umaga at sa gabi. Isa ang mga puso ng tao doon. Ang pagluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagmamahalan. Wala doon ang inggit, galit, silos, panibugho. Wala yan doon. Iyon ang iyong gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paraiso ay walang kamatayan. Wala ka ng kamatayan kapag ikay nakapasok ng paraiso. Yun ang tunay na tagumpay. Sila ay hindi kailanman makakalasap ng kamatayan dito. Maliban sa unang kamatayan, yung buhay natin dito sa mundo. Yung unang kamatayan. Kapag tayo ay muling binuhay, wala na tayong kamatayan. Kaya nga sabi ko nga, dalawa lamang ang ating patutunguhan. Ito ay paraiso lamang at impyerno. At itong ipinangungangaral ng ating mga paret pastor na mayroon daw purgatorio, hindi ito totoo. Ito ay kwento na lamang nila ayon lamang sa kanila. Ha? Okay. At sila ay kanyang pangangalagaan mula sa parusa ng nagliliyab na apoy. Pangangalagaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sa iyo ipapalasap ang parusa ng naglalagablab na apoy. Sapagkat ikaw ay naging masunurin at matapat na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panghabang buhay na kaligayahan ang naghihintay sa iyo doon. Panghabang buhay. Wala ka ng kamatayan. Forever. Yan ang forever. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi, sino man ang makapasok dito sa paraiso ay puspusan ang kagalakan at hindi na makakalasap ng anumang kalungkutan at sila ay mabubuhay magpakailanman at hindi na mamamatay. Ang kanilang mga kasuotan ay hindi kukupas at hindi natatanda, bagkus mananatili silang bata. Ayon sa banal na nasaan? Ganun ba? Okay. Pangagalagaan sila sa puro sa impyerno apoy. Okay. Mananatili silang bata at sukdulan, gantimpala at kaligayahan ang kanilang madarama. Ang ibang mga mukha sa araw na yaon ay nagliliwanag na nakatingin sa kanilang Panginoon. Doon lamang natin makikita, mga kapatid, ang mukha ng ating Diyos sa paraiso. Hindi dito sa mundo. Ayon sa banal na Quran, 75:22 hanggang 23. Kaya kung may magsasabi sa kanila na nakita nilang Diyos, yan ay kabulaanan. Hindi mo pwedeng makita ang Diyos dito habang ikay nabubuhay sa mundo na ito. Sa kabila lamang. Sa kabila mo lamang makikita. Hindi mo maaarok. Tutunawin ka. Sapagkat ayon kay Propeta Muhammad SAW, mayroong liwanag sa kanyang harapan ng kanyang mukha na ang lahat ng abutin nito ay tutunawin. Ngayon kung hindi tayo maniniwala, okay, wala problema. Titigan natin ang araw. Kaya ba natin titigan ngayon ang araw? Kung yung araw ay nilikha lamang yan ng Diyos, hindi natin kaya titigan ang araw, paano pa kayong lumikha sa araw? So yun ang pagpapatunay. Si Allah ay magpapakilala sa paraiso. Doon lamang siya magpapakilala ng kanyang sarili. Doon niya lamang kanyang ilalantad. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinanong ng ilang mga kasahaba o yung mga sahaba. Sabi dito, makikita ba namin aming Rab o ang aming Rab sa araw ng muling pagkabuhay?
Tumugon siya at sinabi, nahihirapan ba kayong tumingin sa buwan kapag ito ay nasa kabilugan? Tumugon sila, hindi. Pagkatapos ay sinabi niya, katiyakan na makikita ninyo siya ng ganun. Allahu Akbar. Kung ganun pala natin makita ang kabilugan ng buwan, makikita din natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ganun. At sinabi ulit, sinabi ng propeta, katiyakan ng bawat isa sa inyo ay makikita si Allah sa araw na kinakailangan makaharap ninyo siya at walang harang sa pagitan niya at sa pagitan ninyo ni tagapagsalin. Kahit ka pala hindi marunong na salitang Arabic, ikaw ay mauunawaan mo. At isang wika lamang ang ating gagamitin sa kabilang buhay. Isang wika lamang. At ito rin ating katawan ang ating gagamitin sa kabilang buhay. Ito rin. Kaya ang mga Muslim, ang katawan natin ay pinapahalagahan. Hindi katulad sa mga non-Muslim na kung ano nung pinaglalagay sa katawan, mga drawing, mga sing-sing dito kung saan-saan, pati dito sa bunganga. Minsan, pinagagawa pala ng sungay dito. Ay, paano kung haliwa buhayin sila? Pati sa ingipon nila, ginawang may mga ahas, ang dilan nila, hinati. Pag binuhay sila ganun, bubuhay tayo kung ano tayo ngayon. Kaya sa atin, kung halimbawa Muslim ka nga nagpatato ka, ibig sabihin wala kang alam sa Islam. Pero sa mga tulad natin na dati mga Kristiyano natatuan, si Allah nakakaalam ng lahat ng mga patatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ginawa natin yan, hindi pa naman natin alam na bawal. Pero kung Muslim ka na nagpatato ka, ibig sabihin yan, wala kang kaalaman sa Islam. Bubuhayin ka, halimbawa, puno ang katawan mo ng puro tato. Subhanallah. Sa atin, alhamdulillah, ang katawan natin, pangalagaan natin. Pero kung mayroon ka ng tato, andiyan na yan. Nagpatato ka, wala ka ba nang alam? Di mo naman alam na bawal yan. So siya na nakakaalam noon. Siya na bahala magpatawad sa ating kasalanan. Basta't, huwag lang tayo sasamba sa iba. Pero kung mapapabura mo, mas mabuti. Kung mapapabura mo. Pero kung hindi mo naman mapabura, sabi ko nga, hindi tayo paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kasalanan ng hindi natin alam. Kasi may mga Muslim tayong kapatid, may mga kapatid tayo ng mga nagbalik Islam, may mga tato. So ginawa nila yan, hindi pa naman sila Muslim. So, wala silang kasalanan doon. Kaya wala tayong pananagutan sa kasalanan na hindi naman natin alam. Okay. So, paano natin makakamtan ang paraiso? Okay. Ito yung habag mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung habag, yung awa, kaya lagi nating hingin kay Allah subhanahu wa ta'ala yung awa niya. Pangalawa, yung paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at paggawa ng kabutihan, simple lang naman, hindi tayo mahihirapan dito eh. Yan lang, 4 lang yan oh. Pagsunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun lang, mahirap ang gawin yan. Mga kapatid, mahirap ba gawin? Madali gawin yan oh. Habag mula kay Allah, panalangin ya Allah. Pagkaloob mo sa akin ng paraiso, pinakamataas na antas ng paraiso. Paniniwala kay Allah na siya lamang ang nag-iisang tagapaglikha. At paggawa ng kabutihan. Maraming gagawa tayong kabutihan na hindi mo kinakailangan magpagod. Tulad halimbawa, si kapatid binigyan siya ng pandesal kanina. Ay kabutihan na yun. Yung nagbigay ng tubig sa inyo. Sa atin dito, sino nagbigay ng tubig? Kabutihan yan. Pagngiti.
Kaya ugaliin natin laging nakangiti, huwag tayo nakasimangot lagi. Huwag niyong problemahin ang mga problema. Hayaan natin ang problema ang problema sa atin. Ang problema iba kasi, pinoproblema ang problema eh. Problema nga yan, hayaan mo siya problema na yan. Di ba kapatid? Hayaan mo siya problema sa atin. Huwag mo problemahin. Dahil unang-una, pag problema mong problema, mangungulubot ang mukha mo. Makakalbo ka o either mamuti ang buhok mo. Hanggang sa mangulubot pati mukha mo, matanda ka kaagad. Magkakandabungal-bungal ang ano mo. Ipin mo sa kapong problema. Hayaan mo siya problema sa iyo. Ako, hindi ko puno problema yung problema. Hindi ko puno problema. Bakit nagkaganon? Pero yung problema. Problema naman. Na problema rin ito aking ano. Monitor. yan. Kaya mga kapatid, yan yung may papayo ko sa inyo. Laging smile. Lagi natin isipin ang biyaya naghihintay sa atin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paggawa ng mabuti, pagsunod sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andiyan naman, kompleto naman ang ating mga hadith na mababasa. Mayroon tayong pag-aaral every Friday, dito tayo. Para tayo ay makasunod ayon sa ating natutunan dito sa pag-aaral natin. Okay? Sino ang unang papasok sa paraiso? Sino? Masyaallah. Waalaikumsalam. Okay. Ang papasok sa paraiso, ang unang-una ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ako ay paroroon sa pinto ng paraiso at magsasabing buksan ito. Ang tagapagbantay ay magsasabi, sino ka? At sabi dito, ako ay magsasabi, Muhammad. At ang tagabantay ay magsasabi, na pag-utusan ako na huwag buksan ang pinto ng paraiso sa iba bago ka umarito. Ulat ito mula sa Sahih Muslim. Si Propeta Muhammad ang unang-unang papasok ng paraiso. Sa lahat ng nilikha. Allahu Akbar. At siya rin na nagsabi, lumapit si Jibril, at ipinakita sa akin ang pinto ng paraiso kung saan papasukin ang aking umma. At si Abu Bakar ay nagsabi, usugo ni Allah, makakasama ba kita upang makita dito? Ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, ngunit ikaw, Abu Bakar, ang kaunanahan mula sa aking umma ang papasok sa paraiso. Ito'y iniulat ni Abu Dawud. Naam. Kaya halak. Sit down. At siya rin na nagsabi, tayo ang pinakahuli sa lahat ng umma, ibig sabihin ng umma, nasyon, subalit tayo ang magiging una sa araw ng pagbabangong muli. Tayo ang kauna-unahang umma ang papapasukin sa paraiso. Ito'y iniulat ni Bukhari at Muslim at Nasa'a. So ito yung ng Propeta Muhammad. Tayo ay kabilang tayo sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo pinakahuli, subalit tayo ang una na papapasukin ng paraiso. Allahu Akbar. So yung bay, hindi mo ikatutuwa bilang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang unang tatlo na papasok sa paraiso ang syadid o yung tinatawag na martir, yaong pinangalagaan ang kanilang karangalan at ang alipin na sumamba sa kanilang o sumasamba sa kanilang Panginoong Allah ng taimtim at matapat at malugod na sumusunod sa kanyang pinuno. Ito yung mga tatlo na papasok sa paraiso. Allahu Akbar. At siya rin na nagsabi,
ang mahihirap na mga mujahidin ay papasok sa paraiso 40 taon bago ang mamamayan o mayayaman. So, ang mayaman pala ay mahuhuli. 40 taon sila ay bago pumasok ang mga mayayaman. Mashallah. Inulat ito ni Muslim. At siya rin ay nagsabi, nakatayo ako sa pinto ng paraiso at nakita ko ang karamihan ng mga nagsisipasok doon ay mahihirap. Kaya mashallah kapatid, magpasalamat tayo dahil tayo mahirap. Ha? Mahirap at kahabag-habag. Ang mga mayamang Muslim ay naantala habang ang mga tao sa impyerno ay naantay o inatasang kunin at dalhin sa impyerno. Subhanallah. So ito yung katotohanan mga kapatid na ating nabasa sa mga ating pinagkukuhanan ng ating kaalaman, ang Quran at ang Sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70,000 na ummah or nasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, pinagkaluban ako ng 70,000 mula sa aking ummah na papasok sa paraiso ng hindi na tatanungin upang magsulit. Allahu Akbar. Sana mapabilang tayo dito sa papasok sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi na kinakailangan pang magsulit. Dire-diretso ka na. Kumbaga sa kumbaga sa exam, talagang perfect ang ang iyong grado. Ang kanilang mga mukha ay magiging katulad ng kabilugan ng buwan. Ang kanilang mga puso ay magkakaisa. At tinanong ko ang aking Panginoon kung mayroon pa ba. At ang binigyan niya ako sa bawat isa sa kanila ng 70,000 ang dami. Ito'y inulat ni Ahmad. Mashallah. Okay? At siya rin ay nagsabi, ang aking Panginoon ay nangako sa akin na ang 70,000 ng aking umma ay magkakapasok sa paraiso na walang pagsusulit at walang pagpaparusa. At ang bawat isa sa magiging 70,000 at 3 dakol ng mga tao ang kukunin ng aking Panginoong ito ang pinakamainam na bilang. Iniulat ito ni Ahmad o ni Ahmad at Tirmidhi. Ito yung mga hadith na mga yung mga sahih hadith ito na mga pinagkukuhanan natin ng ating kaalaman. Allahu Akbar. 70,000 na mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang papasok ng paraiso. Allahu Akbar. Na wala ng pagsusulit, walang pagtatanong, diretso ka na. Yun ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ipinakita sa akin ang mga sambayanan at nakita ko ang ang isang propeta na dumaraan sa kasama ang isang lupon ng kanyang tagasunod at ang iba ay kasama ang ibang grupo ng kanyang tagasunod at ang iba ay may kasamang 10, ang iba ay may kasamang 5 at ang iba ay walang kasama. At lumingin ako at nakita ang isang malaking pangkat ng tagasunod. Ako ay nagtanong, O Jibril, sino ba ang aking umma? Siya ay nagwika, hindi. Tumingin ka sa pagkakahalaan upang kalahatan ng karamihan. At tumingin ako at nakita ko ang malaking bilang ng tagasunod at sinabi ni Jibril, ito ang iyong umma at yaong 70,000 na harapan ay hindi tatawagin upang magsulit o upang parusahan. At ako ay nagtanong, bakit? Sinabi niya, hindi nila inugali sa kanilang sarili ang paggamit ng rukya o pagpapagaling ng sakit sa pamamagitan ng pagbabasa ng iba't ibang uri ng salita. At hindi sila nakakita ng mga masamang pangitain sa mga bagay-bagay. At hindi sila naniniwala sa pamahiin, sila yaong iniligay ang buong katiwalaan sa kanilang Panginoon. Allahu Akbar. Ito yung mga tao na hindi naniniwala sa mga pamahiin,
sa mga panggagamot, sila ang hindi natatanungin sa paraiso. Allahu Akbar. At dito, ang la ilaha illallah, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, ay nagsabi, ilan sa mga tao na hahanguin palabas ng impyerno ay mga sunog ang buong katawan, maliban lamang sa kanilang mukha at sila ay papasok sa paraiso. So ito yung yung pinalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala or iniligtas sila mula sa kaparusahan sa impyerno apoy. Siya rin na nagsabi, kapag si Allah ay nagtapos sa paghatol, natapos sa paghatol sa katauhan at tinais niyang dalhin sa paraiso ang sinuman sa kanyang pinahintulutan na ilabas sa apoy ng impyerno nang dahil sa kanyang habag, uutusan niya ang mga anghel upang ilabas sa apoy. Yaong mga taong ginawaran ng kanyang habag at awa. Yaong mga taong hindi nagtambal sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yaong nagsabi ng La ilaha illallah. Kaya pala, ang La ilaha illallah ay mahalaga. Lagi natin binibigkas ang La ilaha illallah. So ito ang mga anghel ay makikilala sila sa loob ng miyembro o impyerno sa pamamagitan ng mga tanda ng sujud. Meron silang pagkakapalatandaan sa kanilang noo. At susunugin ng apoy ang buong katawan ng isang tao maliban sa tanda ng kanyang sujud, ng kanyang noo. Masusunog ang kanyang balat, ang kanyang lahat, ang katawan niya, maliban dito sa kanyang tanda, ang kanyang sujud. Kaya napakahalaga nitong sujud natin. Ito, makikita natin ang mga bakas dito, yung maitim na bakas. So yun ang maiiwan na hindi masusunog ang ating katawan. So dito natin tatapusin ang ating topic patungkol sa paraiso. At dito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala pinagbawal sa apoy na sunugin ito, ilalabas sila sa apoy na sunog ang buong katawan at ang tubig ng buhay mula sa paraiso ay ipapaligo sa kanila at sila ay lalago tulad ng mga butil na naiwan sa bahagi ng matabang lupa sa gilid ng ilog at matapos ang baha. So ito ang pagwawakas ng ating kasaysayan patungkol sa paraiso. Alhamdulillah, naway ito'y bigyan tayo ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin ang ating mga pagkakasala at ipagkaloob sa atin ang pinakamaantas ng paraiso at pangalagaan tayo laban sa kaparusahan ng apoy at ganoon sa libingan. At inshallah, bigyan tayo ng masaganang pamumuhay dito sa mundo habang nandito pa tayo at mga bagay-bagay na ating kakailanganin. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.